Number 1, 06.7 Energy FM. Same, pero iba. Hello, Pangga. Oras natin, 2:34 na in the afternoon. Kapiling mo pa rin ang nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi ako yon. Si Gandang Cara. Ayan, nanaburan na palang lipstick ko. Ayan, nabura na yung lipstick ko. Wala na akong lipstick. But anyways, ayan, para makita mo ang itsurahan ko, punta ka na po sa live. Ayan, punta ka na sa live at para makita mo rin ang rosy cheeks ko. Ayan, care of ano yan, Doc Lawrence. Maraming salamat, Doc Lawrence. Kaya po ako rosy cheeks kasi nagpa-fraction po ako kay Doc Lawrence. Ayan, teka lang habang nag-lipstick ako, no? Ayan. Ang fraction po, wow, ito na, in-explain na. Hindi, charot. Hindi, pampalit yun ng force tuloy. Ng pores. Ayan, thank you so much, Doc Lawrence. Ayan, at dahil dyan, ayan, pag-usapan natin yung ating story kanina. Ayan, ang ating story. Wow! Ay tungkol sa mga taong iniiwan kapag sila ay down na. I'm sure maraming makaka-relate dito. Ito yung story ni Mark. Sabi ni Mark, talagang yung buhay niya dati ay marami siyang pera, maganda yung career niya. Tapos unti-unti dumating sa point na naubos lahat. At sabi niya, wala na rin daw, naubos na rin daw yung mga kaibigan niya. Ikaw ba, Tita Cora, naranasan mo na sa buhay mo na sobrang dami mong pera tapos dami nakapaligid sa'yo, ganyan. Tapos naubos? Gusto bang pangalanan ko yung mga taong yan? Grabe naman yon. Yung nasa tuktok ka ng tugato, ganon? Nasa ruro. Oo naman. Yung marami kang friends, tapos nawala na yung mga friends mo. Kasi wala ka na, ganon. Oo, kasi di ba may photography studio ako dati. Ay, talaga? Oo. Tapos ko alam yan Di ba? Mukha ko tapos, na maglalaba. Ma'am. Madam, nakapusot. Ma'am. Ayun nga, dahil may studio ako noon, may mga taong kong kasama dati. Na talaga naman pinag-alayan ko ng oras at panahon upang nang sa ganun ay matuto sa industriyang kinabibilangan ko dati. Nung natuto na, nagkanya-kanya ng studio. Tapos iniwan na ako. Tapos mo ibuhos ang oras mo. Pero hindi naman ako nanunumbat. Pero parang ganun na din. Parang ganun na rin. Oo. Na during the pandemic, hindi mo naman din sila pinabayaan. Alam mo, ganun nangyari sa akin during the pandemic. Pinagbebenta ko lahat ng mga camera ko. Talaga? Para nang sa ganun ay makatulong dun sa mga taong syempre nakakasama ko dati. Tapos ngayon hindi na nila ako maalala kahit isang picture man lang. Magkano ang camera kung nabenta ko? Diba? Kayo! Pero yun kay Mark, kasi Mark, nakakalungkot kasi. sabi niya gusto niya daw magpakamatay. Alam mo, nakaka-depress yun yung kapag halimbawa walang naiwan sa'yo. Kasi siguro, pag nag-e-expect ka ng mga tao sa paligid mo na tinulungan mo, tas pag ikaw yung down, gusto mo syempre kahit paano tulungan ka din, tapos wala, nakakalungkot kasi yun. Diba? Kaya alam mo, dapat talaga, matuto tayong mas pahalagahan ng sarili natin more than anybody else. At saka huwag ka mag-expect ng kahit anong pabalik. Yan. Expect nothing in return. Kasi, ano yan ang ibabalik sa'yo ng universe ay siksik-liglig at umaapaw. Mas higit pa nga. Oo, kung hindi mo ine-expect pabalik yung mga naibigay mo na. Marami akong kakilalang ganyan. Diba? Na ang hilig magbigay pero ang hilig din manumbat. Huy, ikaw, ikaw. Sino? Alam mo ako, na subukan ko yung ganyan. Yung na-help ako. Tapos, sinumbat ako. Binayaran ko. Oo, binalik ko. Ganon. Kasi ayaw mo na nasusundatan. Hindi, ayoko kasi ayoko ng ganon. Pero Mark, isipin mo na lang din. Sige. Sige, ha? Push mo yan. Isipin mo na lang din, ano kaya mararamdaman din nila kung inobligyan mo silang ibalik yung
mga bagay na naitulong mo sa kanila. Siguro naman, hindi nag-expect si Mark na ibalik. Kumbaga, pero bakit siya nagkakaganyan? Hindi, nalulungkot lang siya na wala siyang masandalan at this very low moment of his life. Diba? Kapag nawala sa atin yung career natin, yung pera natin, nagsiself-pity tayo eh. Bakit ganun walang tao sa paligid? Lumilit yung tingin natin sa sarili natin. Kaya napakalaking tulong kapag meron kang kaibigan na okay lang yan, taga-tapik sa ano mo na, hindi, andito lang ako. O anong gusto mo, labas tayo, samahan kita, tulungan kita. Yung mga ganun ba? Ikaw naranasan mo din yan, di ba? Ako kasi baliktad din. Nag-start ako sa wala na unti-unti nagkakaroon kahit paano. Hindi, yung tumulong tapos hindi ka nasusubalitan. Of course, na-experience natin yan. Pero alam mo, hindi ako kinakalimutan ko na lang. Kinakalimutan ko siya dahil ayokong isipin na kailangan pag may nagawa ako, dapat makagawa din na mabuti sa akin. Kasi in reality of life, hindi mo naman talaga ma-expect yung na ibabalik sa'yo. Ang hinihintay ko na lang, kumbaga parang, bahala ka na. Parang pag nag-pray ako, bahala na po kayo sa akin. Kumbaga, binabalik siya sa ibang paraan. Pero lately, ang dami kong kakilalang ganyan, walang utang na loob. Nangyayari talaga yan. At yun nakakalungkot sa lahat. No? Alam niyo, ang utang na loob, hindi niyo naman pag halimbawa may utang na loob kayo sa isang tao, hindi niyo naman siya kailangang bayaran talaga na, ito din, kailangan in return, makagawa din ako. Hindi ganun eh. Kahit ang respeto na lang ang ibalik mo. Makaalala ka man lang. Bigyan niyo lang sila ng respeto. Yun. Okay na dun yun sa taong yun. Diba? Yun kaso nga, ang buhay, unfair. Hindi ganun eh. Correct. Diba? Yun nga, medyo nakakainis na may mga tao talagang hindi binihayaan ng kakayahang tumanaw ng utang na. Maiintindihan ko kung wala kayong liig kagaya ko. Pero alam mo, pero yung may liig ka pero hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob, tapos nag-aaway ka pa, panay pa ang parinig mo sa Facebook. Hello. Diba? Parang hindi ko alam. Diba? Wala akong alam sa sinasabi hindi, mo. may mga tao ganyan, yung mga pinautang mo na, kung kailan siningin mo. Marami kaya tang kaaway eh. Gusto mo ba? Hindi, wala akong kaaway. Wala akong galit sa puso ko. Okay. Wala. Akala ko nagpaparinig ka na sa mga kaaway mo. Hindi. Ako, wala naman akong kahit anong sa mga taong ganyan dahil alam mo sa totoo lang, hayaan mo sila ang magdala. Diba? Wag na ikaw. Mark, alam mo, kung hindi ka kayang lingunin ng mga taong natulungan mo o ng mga taong, alam mo yon, yung talagang umubos sa'yo, diba? Mag-move on ka na lang. Tapos maging aral sa'yo yan sa mga susunod na maging lesson. Oo, totoo yan. Magiging lesson talaga sa atin kapag may nangyari hindi maganda sa buhay natin. Kasi dun din tayo matututo na, the next time alam ko na mga dapat kong gawin. Pero yun nga, kapag tutulong din tayo, Mark, para hindi ka masyadong malungkot, huwag ka na mag-expect. Tsaka huwag itodo. Huwag ka na, oo. At saka sabi nga daw nila, di ba kapag tumutulong tayo at naghihintay tayo agad ng kapalit, hindi na siya pagtulong Ang tawag dun, business na. Correct. Kaya huwag natin gawing business din yung pagtulong. O kailangan mabalikan mo ako Di ba? It's just saddening, na pag dumating yung time na walang-wala ka, nag-e-expect ka kasi ng mga kaibigan. At yun yung importante, sana andun sila. Hindi na kailangan ng pera or ng material things. Yung presence lang andun. Mahalaga presence. yun. Kagaya ni yung kaibigan mo, yung Sino? nasa ibang bansa. Sino naman? Si yung dating DJ. Si Ira? Ira, di ba naalala ka niya sa panahon na kailangan mo ng kaibigan, di ba? Oo, yun ang mahalaga. Oo, Kailangan yung mga natin ng ganong klase ganun. ng kaibigan ang hanapin mo, Mark. Correct. Huwag yung give ka lang ng give. At saka malalaman mo din kasi ang totoong mga kaibigan kapag down ka. Doon sila maglalabasan Totoo, yung mga naglalabas ang kaibigan mo kapag nasa tuktok ka, hindi mo matetest yan kung talagang totoo ba yan. Matetest mo lang talaga sila kapag dumating sa point na down ka at naiwan sila. Correct. At halimbawa, after ilang years, di kayo nag-uusap, pero nung nabalitaan niyang down ka o namatayan ka or anything, magpaparamdam yan sa'yo. Diba, ang pagkakaibigan di naman kailangan lagi kayo magkasama Mararamdaman mo yun by heart na andito to para sa akin. Kaya nito akong tulungan, kaya nito akong ipamper or kausapin, ganyan. Tsaka masarap din yung magkaroon ka ng kaibigan na kahit hindi kayo nagkikita. Ayun. Kapag nagkita kayo, wala kayong issue. Walang yung something. ganun, hindi dahil hindi kayo nagkikita, may issue na. Oo. Diba? Pangit yun. Correct. Pangit yun. Nag-away ka na naman. Hindi. Para in general naman to. Oo, in general. Diba? Hello. Sino ba kasi kaaway mo dyan? Hindi, hello. Like, diba, ang dami nakikinig sa atin. Oo, totoo. Diba? Sana maging aral po sa inyo Alam mo ito. kasi marami makaka-relate dito
For sure, marami makaka-relate dito. Lalo na dun sa mga nanggaling sa tuktok. Tapos biglang pag-down nila, mag-isa na lang sila. Hindi lang yun, hindi lang kaibigan. Lalo na yung mga breadwinner. Alam mo, minsan nga kahit pamilya, iiwanan ka eh. May mga ganun, di ba? Kadugo mo na pero papabayaan ka pa. Tapos kamag-anak mo na, pag humingi ka ng tulong, hindi ka pa pautangin. Di ba naging meme? Kahit kadugo, di ba? Kasi ay wala akong pera. Makadugo pero, ka. Kahit kadugo. Hindi, sinasabi ko lang. Di ba kadalasan sa probinsya nangyayari yan Di ba? Wala akong pera pero maya-maya, mga after 1 week may fiesta, nagpakain sa barangay. Pero yung kamag-anak mo, hindi mo tinulungan. Di ba? Sabi nga nila, kung gusto mo daw patunayan, na mabuti kang, na masama kang tao, tulungan mo ng tulungan yung tao. Oo. Tapos may basher tayo si PB. Ano sabi ni PB? Umay daw. Pinatulan ng mama mo. PB, umay ka, lipat ka. Si Mami Grace? Kung umay po, lipat na lang po. Oo. Kasi kilala ba't ka na... PB. Ba't ka... Hindi, anyway. Ito yung topic natin. Wala naman tayong choice. Ito yung topic natin. Ito yung letter sender. Dami pa namang radio station dyan. Lipat mo yung radyo mo. Huwag tayo makapag-away. Oo. Diba? So yun, ito talaga patunay na malalaman mo ang mga taong nagmamahal sa'yo ng totoo kapag walang-wala ka. Oo. Alam mo dati, na-experience ko yung nung walang-wala kami kasi nagro-room for rent lang kami ng mama ko. Yun yung time na buntis siya kay Badjao, kay Jella. Badjao kasi tawag. Jella pala, sorry. Oo. Nung time na nagbubuka ka panganak lang niya, sa room for rent lang kami. Alam mo, walang kahit na anong gamit. Kahit damit, wala ako. Kahit na yung... Nasunugan ba kayo? Hindi kami nasunugan, na palayas kami doon sa bahay namin sa Muntinlupa kasi wala kaming pambayad ng almost a year. Yun yung time na abroad si Mami, hindi siya sumisweldo. So nung umalis kami sa bahay na yun, wala kaming dala kundi sa sarili namin. So nag-room for rent kami. Alam mo naaalala ko yung, di ba pag room for rent may isa pang room na nag-uupa din sa iba. Kahoy lang yun alam ko sa Malate yun Oo. Nakakahoy-kahoy. Tapos, alam mo ba, dahil wala na akong maidamit, isang piraso lang yung pantalon ko, hindi naman araw-araw pwedeng labahan. Siyempre, nagdadab ako, kumakanta ako sa gabi, wala akong mga damit na pambili. Nilakasan ko talaga yung loob ko, nanghihiram ako. Sabi ko, ate, pwede po ba makahiram ng pantalon? Soli ko din po. Buti na lang mabait sila. May mga tao mababait din na, sige, pahiramin kita, Neng, ganyan. So parang tinuring akong parang kaibigan kahit din mo kayo magkakilala. Hindi ko na alam kung anong pangalan ng mga dalawang magkapatid na yun. Pinapahiram nila ako ng pulbos. Bakit nakalimutan mo ang pangalan? Ay, ulyanin kasi ako. Pero hindi dahil hindi ka marunong tumanaw ng utang. Oo, nakakalimutan talaga ako. Pero pasasalamat ko yun kasi nung time na walang-wala ako, may taong ganun pala. May totoong mabait pa rin pala. Kung halimbawa so may ngayon, nag-iiwan ng mabait sa mundo. dalawin ka dito sa butas, kami nagpapahiram ng pantalon sa inyo. Ay, alam mo, bibilan ko sila ng mga pantalon. Bilang pasasalamat. Kasi nung time na walang-wala ako, pantalon na lang hinihiram ko pa. Kahit blouse, nanghihiram din ako. Ate, may blouse ka ba dyan? Baka pwedeng makahiram, ganyan. Nihiram ko pang tugtog sa banda, ganun. Kasi di pwedeng paulit-ulit yung suot mo Ganun. Kaya ngayon, parang ang saya sa pakiramdam na, syempre kahit paano nakakabili na ako ng mga damit. Alam mo yun, dati wala talaga ako kahit damit. Ganon, di ba? So sad. Ako may mga ganun din, yung oras ng kagipitan dati. May naasahan ka din mga tao. Hindi naasahan. Ano? Hindi, Nag-ahon sa hirap. hindi sa kasi dahil nga wala akong jowa, nanghiram din ako ng jowa. Ha? Kala ko kung ano Kaya hiniram ngayon, mo. parang feeling ko pag dinalaw ko dito sa booth, parang matatakot ako. Ay, napakabait naman nagpahiram ng jowa. Pahiram nga ng asawa mo, ganon. Kahit isang gabi lang. Hindi mo mahihiram ang asawa ko. Ganon. Talaga? Malingahan. Dinanakawin kayo ng asawa mo. Ay, badyo na huwag kayo magnakaw ng asawa. Huwag kayo maging home wreck ha. So, ayun. Kaya malalaman talaga natin pag down na down ka kung sino yung mga genuine people around us. Diba? Correct. Ayun, yun lang. Ay, nako. But anyway, Mark, wag kang magpapadaig kasi kung dumating yung time na nasa tuktok ka, malay mo ngayong down ka, iikot ulit ang gulong ng palad mo. Malay mo, di ba? Sa mga susunod na mga buwan, araw, taon, umangat ka ulit. Wag kang susuko. Huwag kang magpapakamatay. Kasi, paano mo makikita yung pag-ikot ng kapalaran mo kung puputulin mo na dyan yung journey mo? Totoo. Diba? Ang daming... At saka kung magpapakategi ka ba, kung magpapatiwakal ka ba, tingin mo panalo ka? Diba? Hanggat may buhay, may pag-asa Ikaw ang talo sila, patuloy yung buhay nila, magiging masaya sila. Correct. Habang ikaw nandun ka na sa ilalim ng lupa, inaapak-apakan yung lapida mo. Okay. Diba? Tapos hindi, walang juice sa
Ano pag undas, hindi ka man lang mabigyan ng cupcake Grabe ng naman mga walang utang na loob na yan. Or hindi ka man lang ipagdasal. Kaya wag, Mark. Masarap mabuhay. Tsaka Mark, kung hindi man maitumbas ng mga kaibigan mo na kasama mo before, nung nasa tuktok ka, yung hinihingi mong pagmamahal coming from them, mali mo hindi sila magbabalik nun. Ibang tao na mamimit mo pa lang pala. So, huwag mo tapusin ang buhay mo. Kasi may pag-asa pa. Hanggat may buhay, may pag-asa. Oo, at huwag expectorant. Dahil para sa ubo yun. Ayan, maraming salamat. Ay, may nakikinig sa atin sa London, Watching Sino? from London. Saan sa London? Anong Si place? Aga Villarba. Hello po. Ay, hello Aga. Hello sa'yo. Ayan. At sa mga nanonood sa atin from Europe all over the country. Correct. Yan, maraming salamat po sa inyong pagtutok. May bukas pa ulit. Oo. Diba? Ilang araw na lang pupunta na ako ng Dubai. Kaya, ano te? paalam na. Ang galing. Maraming salamat. Kakabakasyon lang no? Oo nga. Napag-uusapan ka nga namin ni Sisa noong nakaraan, sabi ko, empleyado pa ba ng Energy FM si Gandang Kara? Bakit nagkataon wala talagang pasok ng undas? Hindi. Yan si Gandang Kara ay, bongga. Bongga na iyak later. Ang dami niyang leave. Dami niyang leave without... Bus na nga. Yun na nga Wala na akong pay. Puro leave, wala nang pay. Etong, alam mo, gusto namin tanungin ni Sisa, Ano? kailan mo huling naranasan ng sahod? Kasi puro kaltas na. Diba? Parang, Nakakatawa yung wala na akong leave. Tapos nag-file ako. Tapos nalagay ko sick leave. Sabi sa akin ni JR, hindi po na ifa-file ang sick leave. Hindi po siya pwedeng i-advance. Sabi ko, ay okay. Kailangan magkasakit muna. Oo, parang gusto Nakakaloka ko tawagin ng HR. Kasi wala na daw silang pagkukunan nung ambag mo, yung contribution mo sa SSS. Kasi wala ka naman na daw sasahurin. So pwede ba daw na ikaw na magbayad doon? Bawal pala i-advance yung leave. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Uy, te, sana merong pasa leave, no? Ipasa mo sa kanila. Inubos ko na din. Nagmana ako sa'yo. Yun ang batas na isusuplong ko pag ako ang naging kagawad. Ito talagang lodi ko sa mga leave yung bulong ng Gandang Kara, di mo matatag. Pag-leave ka na, te. Hoy, baka sabihin ni Papa Jackson akong pasimuno. Hindi naman, ginusto ko naman. Talagang balak ko naman. Oo nga. Diba? Sinasabi Pero ko sa'yo bongga yun. Oy, baka seryosohin nyo Joke lang yan. Nung sinabi mo mag-leave ako. Bakit? Kasi masarap sa pakiramdam na pag nakakapag-recharge ka ng soul mo, pagbalik mo pa ng bagong kang tao. Kesa anuhin mo, kesa ngaragin mo yung katawan mo. Correct. Natutunan ko yan. Kapag hinihingi ng katawan mo na, Kara, mag-leave ka. Huwag ka na magdalawang isip. Mag-leave ka kung may sakit ka. Kasi lalala pa yun di mas marami pang leave. Correct. Diba? Kaya ikaw di ba nagpahinga kapag dating mo meron kang sleep disc? Kaya nga nakakainis nga. Hanggang ngayon meron pa, sabi ko na nga ba, hanggang Dubai mararamdaman ko to. Oh my Hindi pa God. magaling. Tapos magde-desert safari ka. Tapos magka-camel, baka malaglag ako sa camel. Oh my Video mo tayo. Diba? Ang haba doon ng mga pila. Dami nagpupunta ng abroad ngayon kasi bare months. Talaga? Oo. Ang haba pa naman ng biyahe ng Dubai, diba? 9 hours. Kaya sabi ko nga kanina, nag-post nga ako. Sabi ko, pwede ba magdala ng fried chicken sa airplane? Ay, oo. Yan ang tanong natin. Comment below nga, guys, kung pwede. Alam nyo, hindi pa ba tayo OT? Kwento ko lang ng mabilisan. Sige. Ang Gandang Kara, namumroblema sa isang airline. Ibabash na naman ako Hindi ko na sabihin kung anong airline. Tsaka ibabash ako ng mga tao. Sabi, nakapag-buka ng Dubai, wala kang pampagkain. Hindi naman sa ganon. Ano naman yung mga yan? Pero kasi si ate mo, nagtitipid. Hindi kasi ang pagkain lang sa plane, di ba minsan noodles lang? Oo. Pero sabi niya kasi 300 pesos daw kasi yung pagkain. Tapos ang mahal pa? Oo. Sabi niya pwede ba daw magpaluto ng pansit kay Mami Jo? Tsaka pritong manok. Kainin daw niya sa aeroplano. Di ba bawal yata? Hindi ko alam kung pwede yung sa hand carry ilalagay sa bag. Kasi alam ko yung mga pasalubong nakakain kami dati Yung mga pasalubong. Nakapagpasalubong ako sa'yo ng sticky rice. Nilagay ko sa hand carry. Oo nga. So pwede. So alam mo na. So pwede. Kaso nakabalot yun, te. Nag-detect naman yun na x-ray Ano, video na call? may sticky rice Video call. Baka radio program tayo. So, kung pwedeng mag-sticky rice, Comment pwede rin mag-canon at fried chicken. Comment down below. Alam mo, sticky rice na din para ligtas. Pero galing kasi ako ng Thailand doon pa Manila. Baka sa atin mahigpit, di natin alam. Oo. O baka yung mga commercialized na pagkain, kagaya ng mga galing sa fast food, bawal.
pwede rin. Baka. Oh, pero pag lutong bahay siguro Paglutong basta bahay fried chicken, basta walang sabaw. sayang naman yun kung paiiwanan mo. Ang sarap din kasi kumain ng lutong bahay talaga. Pero Hindi. depende kung may pagkain naman Masarap sa talaga, nakakatipid ka. Huwag ka ng hindi sabihin. masarap kayo. Mhm. At least magagamit mo yun sa Dubai. Sabi depende rin naman daw sa airlines kung may bawal o hindi. Hindi ka ba pwede mag-uwi ng buhangin? Pwede. Ay, Oo nga, no? huwag kang ganyan. Pag ako nakulong sa ibang bansa dahil pinagdala mo ako ng buhangin. Guys, comment below nga Sasakalin kung talaga pwede kita. mag-uwi ng buhangin to. Hoy, walang Parang ganon. yun lang ang magandang pasalubong ni Gandang Karo sa amin dito. Sa'yo. na iwan. Buhangin. Oo, buhangin. O kaya balahibo ng camel. Hoy, Gumanong ka lang ng isa. ayoko. Hindi dikit lang sa pantalon mo. Total, hiram mo lang din naman yung pantalon. O sabi dito, sabi dito, yes po pwede magdala ng food sa hand carry. Oh, pwede. Oh, alam niyo na. Chicken hindi ata. Sandwich, baka sandwich pwede pag pantawid gutom. Sandwich na lang, te. Oo, pwede naman. Oo, gardenia, alam Okay. niyo na. Nanawagan pa nga. Na OT na tayo. Oo nga, tara Magpaalam na. na tayo. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. May bukas pa naman. Yes, maraming salamat Tita Cora. Yes. Ako po ang nag-iisang chicks ng radyo. Wala iba kundi si Cara. Dito lang sa number 1, 06.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo. Sabihin mo.